So, kasi alam ko, I know what it's like. Yan, kapag medyo magulo ang isip, kapag distracted, di ba? Tsaka syempre, I know what it's like kapag tayo medyo, ang dami nating iniisip, ang dami nating mga kino-consider. And kanina nga, parang sa worship natin, parang minsan nadadama ko rin yung, nadadama nyo na minsan hindi tayo confident sa ginagawa natin sa Panginoon, sa pag-awit, pagtugtog natin, sa mga paglilingkod natin. And alam ko ang lahat ng bagay na yon. There are some factors, may mga factor na dahil hindi natin kabisado to, hindi natin masyadong na-practice tong bagay na to. Pero yun nga, I encourage every one of you na sa lahat ng ginagawa natin, be confident lang. Lagi lang kayo maging, lakasan nyo lang loob nyo kasi nga anak tayo ng Diyos. Lagi tayo, hindi natin kailangan maging perfect, maging the best. Hindi natin kailangan na magkunwari, di ba? Ang gusto ng Panginoon is yung puso natin. Minsan may mga bagay na kailangan gawin lang natin simultaneously, di ba? Gawin lang natin in a natural way. And yun nga, tatanggapin ng Panginoon yung bagay na yon. And hindi ko lang alam kasi kanina din sa Majesty, parang hindi ko alam kung ano-ano yung lyrics, parang ganon. Ewan ko siguro kung nalilito si Miko or si Risa, ganyan. Pero ako rin, nahirapan din ako minsan sa Majesty kung kingdom authority na ba, flow from His throne na ba, or Jesus who died na ba, parang ganun. Pero alam ko yung mga bagay na yon, pero gusto ko lang na i-encourage ang bawat isa na mas gawin pa nating confident yung mga sarili natin kasi nga anak tayo ng Diyos. And yun nga, minsan ako rin parang napapagod ako sa bagay na yon when we do it religiously, 'di ba? When we do it on our own, parang nakakapagod talaga. Kaya parang this year, 'di ba, iniwan na natin yung spirit of religion. Ayaw na natin ng ganong bagay. Gusto natin talagang pag pinaparangalan natin ng Panginoon, talagang it comes, 'di ba? It flows from our heart at sa mga sa ginagawa natin. So, let's proceed sa topic natin for today. Sana na-download na natin 'yon. Kahapon kasi galing ako doon kila Tatay Tomas, lolo po siya ni Dexter tsaka ni Buninay. Then nag-funeral service kami dahil nga po last night na po niya kagabi. Tapos during this time, nagpe-prepare na po sila, tas ililibing na nga po si Tatay Tomas sa kamali doon sa sa Susana, sa Everest. Yun, ililibing siya doon. Then kasi nung mga pumupunta kami doon sa anong tawag doon? Burol ni Tatay Tomas. Merong kinukwento nga si Dexter tungkol sa mga kwento ni Tatay Tomas before siyang mawala. May isang insidente doon o isang pangyayari na bigla daw nagulat sila kasi humihingi ng tubig si Tatay Tomas. Tapos parang alam niyo yung parang uhaw na uhaw. Alam mo nag-travel ng napagkalayo. Tapos tinanong nga ni Dex, bakit daw ganun siya? Tapos sabi daw ni Tatay Tomas, galing daw kasi siyang norte. Umalis daw siya tapos galing norte. Tapos ngayon sinearch ni Dex kung ano daw ibig sabihin ng norte. Pagkalabas ng sinearch, ang ibig sabihin niya ay eternity o kaya naman langit. 'Di ba? So ibig sabihin, may mga ganun talagang pangyayari na kapag nasa near death na, may mga pinapakita ang Diyos na ganun. 'Di ba? And it so happen na yun nga natuloy na, parang mga ilang araw lang na maalam na po si Tatay Tomas. Then nagulat ako kasi nung pumunta tayo sa Las Piñas, doon nga sa Journey to the Father's Heart, nakausap ko doon si Jenjen, naka-sharing time ko siya. Then kasi yung lola niya na 90 plus years old na, si Lola, nagkukwento rin yun ng mga panaginip niya. Then may isang pagkakataon na nagkwento siya kay Jenjen, yung napanaginipan niya. Nakapanaginip daw siya na meron daw siyang parang dinadaanan. Parang alam daw ni Lola na na yon, kabilang buhay na yon. Tapos meron daw tao doon, pinapadaan si Lola doon sa makipot na daan. Sabi daw sa kanya, dito ka dumaan, dito po sa makipot na daan. Tapos sobrang kipot daw talaga na ang hirap daw dumaan. Tapos meron daw isang daanan, yung malawak, Broadway. So gets nyo na. 'Di ba? Sobrang lawak daw doon, pero walang nagsasabi sa kanya na dumaan doon. Tapos kaya lang daw siya bumalik. Sabi niya bumalik lang daw siya kasi napagod daw siya. 'Di ba? So ibig sabihin, parang yun nga,
Parang ibig sabihin, malapit na sana yung lola ni Jenjen, pero napagod lang sa kakalakad. Kaya balik na lang ako. Yung parang ganun. Kaya minsan, hinahanap niya rin daw si Pastor Mon kasi gusto daw nung lola ni Jenjen na lagi siyang sharean, lagi siyang mag-Bible study. So makikita nyo, dito pa lang sa mga kwento natin, makikita natin that there is life on the other side. Diba? Na may buhay pa sa kabilang banda. Diba? And tayo, naniniwala tayo dyan kasi ang dami na nating narinig, diba? Na nagte-testimony sa It's Supernatural pa nga lang, tsaka sa mga mga pastors, and even yung Bible, diba? Nagtuturo siya patungkol dito. And dahil nga, nung mga nakaraan, natutunan natin yung Father's heart and Father's love, diba? Parang tingin ko and feeling ko, this is a right time para pag-aralan natin tong bagay na to, na i-review ulit natin. Na ang title nga ng message natin for today ay tungkol lang sa impyerno, sa hell. Dapat may subtitle yan na kung mahal mo, wag mong papupuntahin dito. Diba? Kung mahal mo, wag mong papupuntahin dito. Matthew 18:7-9, sabi po dyan, woe to the world because of offenses. For offenses must come, but woe to that man by whom the offense comes. If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into the everlasting fire. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. Because it is better for you to enter into life with 1 eye rather than having 2 eyes to be cast into hellfire. Na akong mamadaliin yung mensahe na yan, ang sinasabi talaga ng Panginoon, mas mabuti pa na pumunta ka talaga sa langit. 'Di ba? Na kulang yung katawan mo kaysa naman kompleto ka, pupunta ka naman sa impyerno. Diyan makikita niyo talaga yung Father's heart o Jesus heart and passion sa mga kaluluwa na ayaw niyang merong pupunta sa impyerno. Kaya nga 'di ba, for example, yung mga kamatayan kagaya nga ng kahapon na inatinan natin, parang palatandaan yun living sermon, talaga namang sermon ng Panginoon na dapat lagi nating aalalahanin, 'di ba, yung buhay pagkatapos ng buhay po na ito. Kaya alam niyo, meron ngang isang preacher, nakakatapos niya lang mag-preach patungkol sa hell kasi ang tapang-tapang nitong preacher na to. And isa sa mga member niya ang nagsabi na, Pastor, don't you know that the more up-to-date preachers have taken hell out of the Bible? Alam niyo po bang tinanggal na ng mga preacher ngayon yung patungkol sa impyerno? Pero alam niyo ang sagot niya, the preacher said, they may have done that, but the trouble is, they haven't destroyed the place. Oo, pwede nilang tanggalin yon sa pangangaral nila, pero ang totoo, hindi nila maaalis yon sa katotohanan. Andun pa rin yun. Diba? Totoo ang langit at totoo ang impyerno. Pero kung totoosin nga, kung halimbawa sa aming mga preacher lang, sabi, the doctrine of hell isn't a popular doctrine. I would rather preach nga on heaven. Kung totoosin lang, kung kami lang, gusto namin, ang pag-usapan natin dito, langit lagi. Pero bakit si Jesus, lagi niya ring binabanggit yung impyerno? Kasi ayaw niyang pumunta ka doon. Ayaw niyang mapunta ka doon. Sabi nga, we don't like to talk about hell, neither do we like to talk about murder, poverty, sickness, or death. But these things are facts just the same. Diba? Kagaya ng mga pagpatay, diba? Na mga nangyayaring mga poverty or sickness, ayaw nating pag-usapan yan. Nilalagpasan nga lang natin yan diba? And kagaya ng hell, diba? Totoo rin sila. Diba? Kahit hindi natin pag-usapan, pero hindi mo maitatanggi na totoo ang impyerno. Though we don't like to think about it, we must face the fact of sin and its punishment. Kaya nga kahapon, yung shinare ko sa kanila, yung tungkol sa kamatayan, merong mga ibig sabihin ang kamatayan, di ba? At isa doon, ang kailanman hindi mo mapipigil ang kamatayan. And pagkatapos nga ng kamatayan, di ba? After that, the judgment. Sabi mo nga sa katabi mo, judgment. Kaya dito, makikita mo, saan ka ba pupunta? Langit o impyerno? And we must realize, men do sin in this world, that there is a judgment to come, and that God has reserved punishment for sinners in another world. Ika nga diba ng Ecclesiastes, oo, pwede mong gawin lahat ng mga gusto mong gawin dito sa mundo, pero isang araw, huhusgahan tayo ng Diyos sa lahat ng mga ginawa natin, mabuti man o masama. Pwede niyong sabihin bilang kabataan, Pastor, bata pa kasi ako. Oo, you can enjoy your youth,
Pero pagdating ng araw, pagsusulitin mo, 'di ba? I-judge ka ng Panginoon how you spend your youth, 'di ba? Yung yung time mo ng kabataan, 'di ba? Habang nabubuhay ka pa. So dito meron lang tayong 3 na pag-aaralan or 4 ba? 3 na lang. Si Pastor Mario, 3 na lang pala. Diba? Parang may nagbabawas on the spot. Ayan. So, una, the place of hell. Ano nga ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa impyerno? Sayang hindi ko na download, pero siguro ipasa mo na lang ulit, Aaron, yung pinasa ni Aaron dati na video. Kasi di ba parang kadalasan sa video na napapanood natin, animated lang, yung parang cartoons lang. Pero this time kasi ginampanan na siya ng tao. Talagang tao yung gumawa ng enactment ng impyerno. Kaya mas nakakatakot. And sobrang baka kasi pag pinanood ko sa inyo, baka wala nang magtanghalian mamaya. Pero maganda muna, 'di ba? Masettle niyo muna yung emotion niyo, mag-pray muna kayo, pa-cover kayo ng blood ni Jesus bago niyo mapanood 'yon. Kasi sobrang kung mapapanood mo 'yon, ayaw mo talaga na pumunta ng impyerno. And ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa hell, the place of hell? Una, it is a literal place. Sabi nyo nga, literal. Ayan. Ito, talagang isipin nyo maigi. Pag sinabing literal, totoo, may tunay, di ba? Hindi maitatanggi. Yun ang ibig sabihin ng literal place. Sabi nga dito, 70 times in the gospel, Jesus warns us about literal place called hell. Sabi nga, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Doon pa lang, sa gospel pa lang, di ba? Ang dami nang sinabi ni Jesus patungkol sa impyerno. Pinatotohanan niya talaga yan. And bakit nga daw, sabi nga daw nung si Warren Wiersbe yung nabasahan ko ng ganong commentary na yung tungkol daw sa rich man and Lazarus, hindi daw parable yon. Kasi totoong nangyari daw yun. Di ba? Na totoo, literal, na merong rich man na napunta sa impyerno at merong Lazarus na dinala ng Diyos sa paraiso. Di ba? Sa kanyang presensya. And sabi nga ng number 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Sabi naman ng Daniel 12:2, and whosoever was not found written, as Revelation 20:15 yon. Tapos Daniel 12:2. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So kung sinasabi ng Bible, 'di ba? Talaga namang dapat paniwalaan natin. And actually, 'di ba, sa panahon natin ngayon, kahit ang mga science, noon ang science tinatanggi ang Bible. Kontra sa Bible, ayaw sa Bible. Pag sinabing ikaw Christian ka tapos ang subject mo ngayon philosophy, iitsapwera ka nila. Kasi yun nga, laban sila sa Bible. Pero ngayon, alam nyo, ang Bible, ang science, nag-a-agree na siya sa Bible. Kasi habang tumatagal, dumadami yung pruweba at ebidensya na totoo ang Bible. Kaya naman tayo, sa panahon natin ngayon, kung sinasabi ng Bible na ganito, ganyan, paniwalaan natin. At kung sinasabi ng Bible na totoo ang impyerno, 'di ba? Talagang maniwala tayong totoo 'yon. Huwag lang natin kantahin nung bata tayo, 'di ba? Yung langit, lupa, imperno. Imperno, 'di ba? Tapos bata pa lang murderer na, 'di ba? Saksak, puso, tulo ang dugo, 'di ba? Isipin niyo yung tinuturo sa bata, patay, buhay, umalis ka na diyan sa pwesto mo. 'Di ba? Talaga namang pinapaalis. 'Di ba? So kantang bata 'yon, ha. Pero alam natin na totoo 'yon. And minsan sa pag nanonood tayo sa teleserye, nagiging pa 'yon, dialogue pa 'yon, script pa 'yon ng artista, 'di ba? Ay susunog ngayon pa lang nasusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Wala kang kaluluwa. 'Di ba? Pero ang impyerno po is a literal place. Pangalawa, ang impyerno ay a large place. Tatandaan po natin, ang impyerno napakalaki po niya na lugar. Kung ang langit, sinasabi po ni Bishop, may sukat lang at sinasabi ng Bible, actually, sinasabi nga ni Bishop yung 12,000 stadia, napakaliit lang daw nun. Diba? Pero ang impyerno, napakalaki niya. Sabi nga, therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure. Sabi ng Isaiah 5:14. And maraming mga pastor ang nagsasabi na bakit daw sumasabog na daw ang bulkan ngayon. Kasi marami na daw na tao
na dinadala sa impyerno. Kaya 'di ba nag-outburst na siya, talagang umaapaw na. 'Di ba? Kasi napakarami ring mga tao ang dinadala doon. And sabi nga dito sa survey, 83 people per second with Christ. Yung may Jesus sa buhay, sa puso. 6,000 per hour. Pero alam nyo ba na ang namamatay na wala si Jesus, 144,000 per day die without Christ. Kaya naman sabi nga ni kay nalimutan ko lang kung kay Angelica Zambrano ba yon or kay Mary Kay Baxter, na nung dinala siya ng Panginoon sa impyerno, sabi niya, Lord, bakit umuulan? Sabi niya, hindi yan ulan. Yan yung mga kaluluwa ng mga tao na dinadala sa impyerno. Pinyo gaulan yung patak. So ibig sabihin, napakarami. Diba? Kaya nga isipin natin maigi. Kaya kanina, bago ko pumunta dito sa church, nadaanan ko pa yung Limde Mesa, diba? Funeral parlor ang tawag. Ngayon, parang kung tatanungin nyo yung isip nyo, di ba? Pag mag-iisip kayo maigi, yung funeral parlor ba o limde mesa, nagsasara yon? Hindi, di ba? Araw-araw operating sila. Kahit yung sementeryo. Kasi bakit? Mayat maya, may namamatay. And ang tanong dito, saan kaya napupunta yung mga namamatay na yon? Kaya sabi nga, yung impyerno, large place siya, pero yun nga, dapat ang iwasan natin dito, doon tayo pumunta. Huwag nating hahayaan na doon tayo mapunta and kahit ang mga mahal natin sa buhay. And then pangatlo naman, it is a lasting place. Ibig sabihin, hindi ito natatapos, hindi tumitigil ang impyerno, di ba? Hindi siya na yung parang apoy lang na bubuhusan mo ng tubig o kaya naman tuwalya, mawawala. Ang impyerno, laging nandyan. Kaya sabi nga may sinasabi dito yung preacher, sabi, if a little bird was to move 1 grain of sand from the ocean every 1,000 years. Sipin nyo maigi. When all the sand was gone, hell would still be there. 'Di ba? Isipin nyo ang tagal nun kung isa-isa ililipat ng ibon, 'di ba? Yung grain ng sand from another, 'di ba? Ang tagal nun. Pero kapag daw natapos na 'yon, 'di ba? Yung impyerno nandun pa rin. Kasi bakit? Hindi natatapos ang impyerno. And ngayon, may baka nagko-question sa inyo ngayon kasi kaka-Father's Love lang natin. Tungkol sa love yung mga tinapik natin. Kung mapagmahal talaga ang Diyos, bakit may bagay na tinatawag na impyerno? Kung mapagmahal ang Diyos, bakit may impyerno? Pwedeng nagtatanong kayo ng ganyan. Pero 'di ba pag sinagot natin yung bagay na yon, babalik ulit tayo sa 1 Corinthians 13. Nang sinasabi doon, love hates evil. 'Di ba? Na kung nagmamahal ka, ayaw mo ng masama. 'Di ba? Kung nagmamahal ka, galit ka sa kasalanan. Naintindihan? For example, may anak kayo. Nagkaanak kayo, God willing. God willing. Kung hindi pa magra-rapture. Ngayon, nakita mo yung aso ng kapitbahay nilalapa yung binti ng anak mo. Ngayon, dahil ba mapagmahal ka, ang reaksyon mo dun sa aso na nananakmal ng binti ng anak mo, ay, ang cute-cute mo naman manakmal. 'Di ba? Kung ikaw mapagmahal ka talaga, na nanay o magulang, anong mangyayari? Itatapon mo talaga yung aso na yon. Kahit yung may-ari, susunugin mo bahay. 'Di ba? Sa galit mo. 'Di ba? Kasi yung pagmamahal hindi pwedeng hindi magalit sa kasamaan kasi nga pagmamahal siya eh. 'Di ba? Halimbawa, ang pulis, paano niyo malalaman na matuwid ang pulis? Mahal niya ang countrymen niya. Kapag may kriminal, huhulihin niya. 'Di ba? At kapag nanlaban, doon niya talaga gagamitin yung baril niya, 'di ba? And ganun ang pagmamahal. Ang pagmamahal ayaw ng kasalanan, galit sa kasalanan. Kaya ganun ang sagot, 'di ba? Na bakit may impyerno? Kasi mahal ng Diyos ang makasalanan, pero ayaw niya ng kasalanan. Gets nyo? Sabi mo sa katabi mo, gets mo? Ayan. Okay, so yun ang ibig sabihin nun. And pangalawa, anong sinasabi ng Bible kaya sabi nga dito, and this shall go away into everlasting punishment. Sabi, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord. Sabi, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And alam niyo bakit siya lasting place? Kasi ang angels nga,
'di ba? Immortal sila, created being sila, pero hindi sila namamatay. Kaya it takes eternal fire para parusahan sila. Para parusahan yung mga kahit tayo, dahil tayo ay created ng eternal being, actually hindi talaga kasi tayo mamamatay. Mamamatay lang yung katawan natin, pero ang kaluluwa natin, it remains forever. Ngayon, kapag yung kaluluwa na yan tumanggap sa Panginoon, dun yan sa langit. Pero pag ayaw niya kay Jesus, dun yan sa impyerno. Di ba? And kung halimbawa nga at napag-aaralan nyo talaga yung pagmamahal ng Diyos Ama sa Diyos Anak, maintindihan nyo bakit may mga talagang mapupunta sa impyerno. Di ba? Kasi totally, ayaw na talaga nila kay Jesus. Totally, talagang hindi nila tinatanggap si Jesus. Okay? And then pangalawa naman, the pains of hell. Pero habang pinag-aaralan natin to, ngayon pa lang, di ba, dyan sa puso mo mag-pray ka na. Na Lord, ayokong maranasan to. Ayokong maranasan to ng mahal ko sa buhay, ng pamilya ko. Gusto ko, after kong marinig to, meron akong gagawin at may babaguhin ako sa buhay ko. And sabi ng Revelation 14:11, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day nor night. Ngayon pa lang, di ba, pag nababasa nyo yan, ayaw nyo na. Sino dito ayaw ng walang pahinga? Ako, ayoko nun. Pag ako hindi ako nakatulog, bad trip na ako. Pag ako hindi ako nakapagpahinga, di ba, parang basta may mga nangyayari na sa akin. Di ba? How much more, tayong tao lang. Di ba? Kayo, type nyo yung walang pahinga. Ang dami yung nagreklamo nung nagkaroon ng Sabado na pasok, di ba? 5 araw, walang pasok, na-suspend, sabay pinapapasok kayo ng Sabado. Di ba? Ng weekend. Di ba? Kasi parang sa part mo, yun na nga lang ang pahinga mo eh. Pero imagine niyo sa impyerno, walang gabi. Ay, walang parang they have no rest day nor night. Di ba? Ngayon, sa atin kasi, bakit kaya may inaalaw ni Lord na merong gabi? Para magpahinga. Para malaman natin na ay 5 na, 6 na. Nagsa-sundown na, nagsa-sunset na. Kailangan ko na magpahinga. Kasi kung walang sunset, kung walang gabi, tuloy pa rin eh. Sa pagkakarpentero, pagtatrabaho ang tao. Pero ang palatandaan, bakit may gabi? Kasi sinasabi ng Diyos, magpahinga ka na. Tama na. Okay na, uwi ka na. Di ba? Pero sa impyerno, walang ganun. Di ba? Kaya yun pa lang, doon pa lang, ramdam na ramdam mo na yung pains of hell. And dati, tinanong kami ni Ate Ruth, tsaka talagang God's will kami ni Ate Ruth. Kasi nung tinanong kami, bata pa lang kami no. Ni Ate Ruth, sabi sa akin ni Ate Ruth, anong nangyayari o ginagawa mo kapag pagod ka na ganyan? Umiiyak po. Tinanong din siya kapag pagod na rin daw siya, anong ganyan? Umiiyak po. Sabi ni Ate Ruth, mag-iiyakan na lang kayo. Parang ganyan. Pero kasi, you know the feeling, di ba? Nang sobrang pagod, nakakaiyak talaga. Di ba? Lalo, kumbaga parang nakakapagod parang isipin nyo maigi, dito pa lang sa mundo, nakakapagod na. How much more sa impyerno? Di ba? Kaya gugustuhin mo talaga sa langit ka pumunta. Kasi bakit? Forever rest doon. Sabi, forever daw tayo mag-worship pero hindi tayo napapagod. Amen? Di ba? Sipin nyo. Kaya dito minsan kahit anong excitement natin, yes, worship explosion. May mga time talaga uuwi ka pa rin kasi magugutom ka, aantokin ka, mapapagod ka. Di ba? Pero sa langit, wala. Araw-araw, lagi worship. Lagi praise. Enjoy lang natin si Lord. Pero hindi napapagod. Unlike sa impyerno, pagod na pagod. Diba? Kaya tingnan mo ngayon katabi mo, mukhang pagod ba yan? Yan, blessed pa yan ngayon. Yung pagod na itsura na yan, yung pagoda na itsura na yan, blessed pa yan. Diba? Compare dun sa impyerno na walang pahinga dun. At ngayon, ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa the pains of hell? Ang ibig sabihin nun, everlasting sufferings. Diba? Walang hanggan na paghihirap. Yan. Tayo, pag ang topic natin, paghihirap, yuko yun. Di ba? Kasi gusto natin sarap. Tama? Pag yung mga challenges, ayoko niyan. Struggle, ayoko niyan. Hardship, ayoko niyan. Di ba? Pero ito, isipin nyo, everlasting suffering. Sabi, men suffer here, but this is nothing to compare with the sufferings of hell. Kaya alam niya si Joyce Meyer, kasi alam naman natin, napaka-positive ng preacher na yon, di ba? Ang sinasabi niya,
kung ikaw daw nalilimutan mo ano yung mga ipagpapasalamat mo kay Lord, 'di ba? Kung ikaw daw hindi ka na nagiging thankful sa buhay mo pa lang dito sa lupa, 'di ba? Dapat daw isipin mo ulit yung ginawa sa ni Jesus, 'di ba? Para sumayak ulit, maging thankful ka ulit. Bakit? Kasi pag naalala mo yung ginawa ni Jesus sa iyo, maaalala mo, langit na ako pupunta. Kaya naman makakahinga ka ng maluwag, maayos. 'Di ba? Magiging thankful ka na. Kahit pala ang ulam namin daing at talbos lang, thankful pa rin ako. Bakit? Sa langit ako pupunta. 'Di ba? Ngayon lang to, pero 'di ba? Ang mas kawawa yung mga nasa impyerno. 'Di ba? And sabi nga dito, ano yung everlasting sufferings? Ano 'yon? Yung una, yung torments. Yan. Pag sinabing torments, 'di ba? Yung talagang papahirapan ka. 'Di ba? No, yung mga painting na pinakita sa inyo ni Ate Mer noon, 'di ba? Yung pag kunwari, ikaw yung taong chismosa, bungangera, talakera, lahat ng ra, 'di ba? Nasa iyo, ibubuka daw talaga yung bibig mong ganun. Magsasawa ka, kakabuka. Tapos ilalagyan ng uod, ng bulati. Yan, 'di ba? Tapos kapag tapos na 'yon, bubuuin ulit 'yon, yung bunganga mo, tapos na naman. Diba? Isipin nyo, torment talaga. Diba? Tapos, diba may pinaint din yung Korean artist na ganon, na yung utak naman niya kasi madumi, panay laging kasamaan yung iniisip. Anong ginagawa? Hinahalukay ng demonyo yung utak, yung mga brain cells. Ano matawag doon? Yung parang, alam nyo yung itsurang, diba parang yung ganon-ganon. Ayan, alam nyo na yun. Diba? So, kumbaga talagang ginaganon nila. Di ba? Kasi ang tawag doon, torment yon. Sabi, the rich man in hell said, I am tormented in this flame. Hirap na ako. Jesus uses sufficient language to describe the fire of hell. Ano yung mga language na yon o mga salita? Sabi, the fire that never shall be quenched. Di ba? Hindi matatapos, hindi maaapula. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Hindi lang fire, kundi lake of fire. Sabi, and shall cast them into a furnace. Ito siguro alam nyo, kaya iba-iba yung term, kasi totoo talaga yon na sa impyerno may iba't ibang lugar. Di ba? May sinabi kasi yun yung Korean na naka-vision or nakapanaginip, na sa impyerno pala may iba't ibang chamber. Kumbaga, depende sa kasalanan mo, kung saan ka dadalhin. Di ba? May mga, kumbaga parang, dahil ang kasalanan nila, immorality, dito dinadala. Di ba? Kinakat yung mga sexual organ, ganyan. Tapos talagang pinapahirapan. And sabi, and shall cast them into a furnace of fire. Sabi, to be cast into hell fire. Sabi, a person says, the Bible descriptions of hell are just pictures. Sabi, the real thing is usually worse than the picture. Sino nakaranas sa inyo na nung una, tinitignan nyo lang yung Tagaytay sa picture. Sabay nung nakapunta na kayo doon, amazed kayo. Di ba? Nung una, tinitingnan nyo lang yung picture ng Mayon Volcano. Tapos nung nakita nyo yun, nung nakita nyo ng literal yun, amazed kayo. And in the contrary, sa kabaliktaran, alam nyo, yung hell ngayon, nakikita lang natin sa videos, sa pictures, pero mas nakakatakot siya kapag sa, literal na. Literal mo na nakikita. Okay? Pero ang wish and prayer ko, wag natin, 'di ba, na makita. Si Ate Mer ayaw niya ng ganun, yung maging minsan, maganda sana, 'di ba, na nangyayari 'yon sa atin, pero ang hirap din. For example nga si Tin nung mga dati, may mga nakikita talaga siya. Pero pag ako ini-imagine ko, kunwari ako yung nasa lagay niya, parang ang hirap din na makita mo yung ganito, yung ganyan. 'Di ba? Kasi talagang ipapakita sa iyo Diba? Pero yung kagaya nung kay Mary Kay Baxter, ilang araw siya, ilang gabi hindi siya nakatulog. Kasi pinakita talaga sa kanya ng Diyos yung mangyayari sa mga taong masama, di ba? And sabi naman sino yung kapitan ng yung chairman o leader ng Salvation Army? Naalala niya pa sino? Si William Booth. Sabi niya, alam niyo paano tayong makakapag-produce ng hot and fiery evangelists? Sabi niya, paano? Sabi, ipag-pray nyo daw na dalhin ng Panginoon yung mga evangelists, di ba? Sa literal na impyerno, ipakita yung impyerno.
Tingnan nyo, kahit hindi daw sila mag-seminary, hindi daw sila mag-Bible school, magiging hot and fiery evangelist sila. Talaga namang sisigaw daw sila in the corners, in the city, di ba? In the mountains, para lang iproklama, di ba, ang salita ng Diyos. Kaya, imagine niyo, and minsan, yun nga rin ang iniisip ko dito na what if isang araw, di ba, merong magpakita ang Diyos, may managinip dito sa atin, magka-vision, o kaya naman magka-trance, di ba, na dadalhin siya ng Panginoon sa impyerno. Gaano kaya kayo magpupursige sa ebanghelyo and sa gospel, di ba? And nung mga nakaraan nga, meron akong mga yung parang tinitignan. Ewan ko lang kung totoo to sa mga teachers. Di ba? Parang yearly ata or monthly or quarterly, meron kayong mga evaluation, meron mga assessment na tinatawag or yung i-check kahit sa business, chine-check kung okay ba yung itong year, bumaba ba o tumaas. And alam nyo, minsan sa buhay din natin ganon, kailangan minsan mag-evaluate din tayo. For example, tayo, ilang buwan na lang ang nalalabi sa 2024 natin. Ito, September, kalahati ng September, October, November, December. And if you will assess yourself, kapag in-evaluate nyo yung sarili nyo, mabagal ka o mabilis sa gospel, sa ebanghelyo. Di ba? Halimbawa, yung mga goal natin last year na ito ang mapanalunan dapat natin sa outreach ha. Ito ang dapat na mapanalunan natin sa kids. Are we mabagal or mabilis? Di ba? Kaya dapat po, intindihin natin tong bagay na to. Na i-assess mo yung sarili mo. O nga no, matatapos na yung taon. May nadala ba ako sa Panginoon? Di ba? Every time ang lagi kong assessment sa sarili ko, yung water baptism natin. Parang lagi kong iniisip, minsan nalulungkot ako kapag ilang piraso lang yung nababaptize. Kasi unlike before although 2020 kasi yung sobrang dami talagang nabaptize sa atin, kasi nga naman walang magawa yung mga tao kundi mag-church talaga. Wala pang mall noon. Pero ngayong panahon natin, 'di ba, na sabi nga ni yung video na nagpakita si Peter tsaka si Pablo, huy, kayo yung generation ng di ba? Yung last generation. Sa panahon niyo may social media. O ilan ang naligtas? Di ba? Parang hindi makasagot yung tinatanong. Di ba? Kasi kung sila daw, ikukumpara nila yung panahon nila tsaka panahon natin. Di ba? Masasabi daw natin na tayo, blessed tayo. Kasi bakit? We have the Holy Spirit. Meron tayong banal na spirito. At pangalawa, we have the resources. Meron tayong mga social media platform. Ang tanong, anong ginagawa natin dyan sa platforms na yan? Di ba? Kaya nga, nung nakaraan may preacher na nagsabi, alam nyo, ngayong time na to, hindi to para magpasikatan, tsaka kasi may mga gumagawa ng vlogs, na mga YouTube vlogs, alam niya ang purpose ng vlogs nila, siraan yung preacher na ganito, ungkatin yung mga skandalo nito. Sabi ng preacher na yon, hindi na yan yung panahon para intindihin pa natin yung skandalo ng tao na to. Mag-vlog ka para sa kaharian ng Diyos, para marami pang maligtas. Hindi yung mag-vlog ka para lang siraan si Benny Hinn, siraan tong preacher na to. Diba? Naalala niyo yung tinapik natin nung last Sunday ba o prayer meeting yon? Na anong sinasabi ni Paul dun sa sulat niya, ako masaya ako. Diba? Na kahit yung mga preacher na to, mali ang motibo nila, masaya pa rin ako kasi naipapangaral pa rin si Kristo. Dapat ganun tayo. We use our resources, lahat ng mga platform na meron tayo, para i-share ang gospel. Tayo, ang dami na nating alam ngayon, di ba? Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, di ba? Anong mga gram, kilogram, di ba? Anong mga gram yung alam nyo, di ba? Lahat ng yan pwede nyong gamitin. Di ba? Nagulat nga ako, may story din, nakakapag-story din pala sa Telegram. Di ba? So, lahat ng yan pwede nyong gamitin. Minsan, yung note natin, di ba, naalala ko nga nung mga nakaraan, ito, talagang correction to sa atin, rebuke to sa atin, na, di ba, parang nung mga last month, ang daming mga nag-aaway kahit sa mga note, di ba? Note, parang parinigan, di ba? Talaga namang awayan, o sino sa inyo ang guilty. Di ba? Pero, let's, use it for the glory of God. Hindi para mang-away, magparinig, di ba? Kaya dapat, kahit lang yan, Jesus is the answer for the world today. O, di ba? Pag may nakabasa noon na magsusuicide na,
Jesus is the answer. Diba? O, lagay mo lang sa note mo, never give up. Diba? O, lagay mo sa note, just do it. Diba? Pero yun nga, dapat, gamitin natin ang mga social media. Amen? Sabihin natin sa katabi natin, gamitin mo ang social media. Amen? So, let's, use it for the glory of God. Kasi, marami ang mga mapapahamak kung hindi natin gagawin yon. And also, total darkness. Sabi dyan, and cast them into outer darkness. Sabi, to whom is reserved the blackness of darkness forever. Sabi, in hell, the sun never shines. Di ba? Ang lungkot. In hell, the grass never grows. The flowers never blossom because it is a place of total outer darkness. Di ba? Pag tinanong ko nga kayo, di ba? Sino dito ang mga takot sa dilim? Meron talaga mga sasagot. Di ba? May takot talaga sa dilim. Kaya naman, di ba? For your sake, di ba? Talagang iwasan natin. And sabi nga, may isang tatay na sabi niya pina-promise niya yung anak niya na sabi kapag daw nilibing siya, maglagay daw ng window dun sa kanyang ataol or sa lilibingan niya para nang sa gayon, yung sun rays daw ay masinagan pa rin yung kanyang ataol. Na which is, mangyayari ba yon? Hindi, di ba? Kasi wala nang sinag ng araw sa mga patay. And lalong-lalo na sa mga mapupunta ng impyerno. Kaya isipin nyo, maigi, no? Bawat pala kita natin ng araw, every, di ba, sunrise na nakikita natin is a blessing from God. Kanina, nung pagkagising ko kasi, syempre, may mga nangyari din sa akin itong mga nakaraan. Parang, parang I had a simple prayer lang kay Lord na, Lord, salamat po sa araw, salamat sa hangin, salamat po sa bagong tsansa na mabuhay, salamat po sa mercy nyo. Diba? Kasi buhay ka pa, pwede mo pang itama kung ano yung mga maling nagawa mo kahapon. Kaya ang ganda ng kanta nung This is the Day, diba, na praise. This is the day that... Sinasayaw nyo lang yun, pero may magandang mensahe doon, diba? Ano sabi doon? Leave behind. Diba? Sabi, what happened yesterday? Cause today happening. Ano daw sabi? Leave behind what happened yesterday. Diba? Dancer. Diba? Sabi, leave behind what happened yesterday. Cause today, Gab? Is a new thing happening. Ayan, tama ba? Check nyo na lang, patugtugin nyo na lang mamaya. Diba? Ibig sabihin nun, lahat na nangyari kahapon, iwan mo na. Kasi may bagong gagawin si Lord ngayon. Kaya it's a blessing yung mga sun rays natin. Pero sa impyerno, hindi na mararanasan yon na mga pupunta doon. Okay? Kaya, and also, number 3, thirst. Ano yung mga everlasting sufferings? Yung uhaw. Diba? Sabi, the rich man prayed, dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ito medyo, tayo dito ha, yung preaching na to, pinapa-imagine ko sa inyo. Tsaka talagang isip ko. Diba? Kasi sa impyerno daw, lahat ng senses natin gumagana talaga as in. Panlasa, pangamoy, yung mata, yung pandinig, di ba? Pandama, lahat yan gumagana. And isipin nyo maigi, itong rich man na napunta sa impyerno, uhaw na uhaw siya. To the point na nagmamakaawa siya, Amang Abraham, sabi mo naman kay Lazaro na i-dip niya yung kanyang finger, tapos patakan ako para mawala yung uhaw kong ito. Diba? And ang uhaw, isa yan sa nakakainis din na pakiramdam. Diba? Ika nga kapag daw nasa middle ka ng dagat, tapos uhaw na uhaw ka daw, tapos ang ininim mo ay yung tubig alat, mamamatay ka. Diba? Kasi hindi siya yung para ma-refresh ka, hindi yun ang purpose nun. Kailangan makainom ka ng tamang tubig. And alam nyo, imagine niyo sa impyerno, diba? Wala silang mahingan ng tubig doon. Walang tubig na yung parang nabibili o walang soft drinks doon. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam nung laging sinasabi ni Bishop, di ba? Yung sinasabi ng mga naglalasing, sa langit, wala kang beer. Di ba? Sabi ni Bishop, bakit sa impyerno meron ba?
Diba? Kasi wala rin dun. Kahit beer, kahit serbesa, wala. Wala talaga silang maiinom. Okay? Kaya sobrang everlasting suffering yon. Pangalawa, enduring sorrow. Una, everlasting suffering. Pangalawa, enduring sorrow. Sabi, in hell, there will be no children laughing. In hell, no one else or sings. Everybody is shut up in the depths of despair. Di ba, kunwari, sila Shemi, sila Yesha, pag nilalaro, di ba, ng mga tita namin, di ba talagang, saya. Di ba, sila, sila Amari, Isaiah, si Faith. Pag ngiti pa lang nila, ang saya na. Pag mga nagtatawanan yung mga kids, ang saya, di ba? Pero sa impyerno, wala daw pala. Mga tumatawang bata, wala. Sabi, in hell, wala ring nag-i-smile, walang kumakanta, di ba? Kasi kasi may mga nag-i-smile, di ba? Sample, ismailan mo yung katabi mo. Di ba? Parang ang saya talaga, di ba? Nakita mo yung ngalangalan niya, gilagid niya. Talagang nakakatawa, nakaka-enjoy, di ba? Yung ngiting-ngiti, di ba? Pero sa impyerno, walang ganon. Tsaka kapag, di ba, may kumakanta, sa worldly, iba yung saya nila pag may naririnig silang nagkakaraoke, di ko kaya, di ba? Ay, ang saya, karaoke, di ba? Pero sa atin naman, ang saya natin, pag may mga nagkakantahang mga Christian na mga papuri, di ba, sa Diyos, yun ang saya natin. Pero sa impyerno, walang mangyayaring ganon. Okay? Kaya naman, ano ang ibig sabihin ng enduring sorrow? Ito nga, consider the horrors of it. Sabi, there shall be weeping and gnashing of teeth. Unutterable horrors in hell. And one of the horrors of hell, the undying memory of a misspent life. Diba? Kaya mababasa niyo yung katagang san, remember. Diba? And sabi nga doon, ang horror daw sa impyerno is yung nagngangalit daw ng mga ngipin. Diba? Yung talagang, gano'n. Tapos, yung ipapakita sa'yo o ipalala sa'yo na minispent mo yung life mo. Ibig sabihin, yung parang hindi mo ginamit sa tamang paraan. Diba? Ipapakita. Kaya sobrang, ang impyerno talaga, lugar siya ng panghihinayang. Kasi ipapakita sa'yo na nung umattend ka ng service, nagpatanggap yung preacher pero hindi ka tumanggap. Diba? Umattend ka ng revival, nagre-revival na pero ikaw, corning-corny ka. Diba? So yung mga yon, kaya sa lugar ng impyerno, panay panghihinayang doon. And ang panghihinayang, hindi siya masaya, diba, na pangyayari. And ang hopelessness of it. Sabi, we cannot do without in this life. Yet, there is no hope in hell. Kaya diba, maraming mga tatay nga ang nawawala ng pag-asa, yung nagsusuicide na, to the point na nagsusuicide na. Kasi bakit? Kapag nakakaramdam, lalo na ang lalaki, na hopeless na siya, down na down talaga siya. Imagine niyo sa impyerno. Tapos, ang sinasabi nga, di ba, maghahanap ka daw ng kamatayan doon, pero hindi mo mararanasan. Di ba? Gusto mong mamatay doon, pero hindi talaga. Hindi mangyari-yari. And sabi, written over a doorway, abandon hope all who enter in. Iwan nyo na lahat ng pag-asa nyo, kayong mga papasok. And sabi, it is suffering, and no hope of escape. Maraming lagusan, maraming entrance, pero ang impyerno, wala po siyang exit. Kahit kailan, hindi ka na makakatakas. And ano pa? Eternal separation. Everlasting suffering, enduring sorrow, and eternal separation. Tayong mga tao, likas sa atin, nature natin, ayaw natin ng naghihiwalay. Tama? Magulang nyo, ayaw nyong naghihiwalay. Pag may mahal kayo sa buhay, girlfriend, boyfriend, asawa, ayaw nyo ng nalalayo, naghihiwalay. Diba? Pag halimbawa may ka-churchmate ka, lumipat sa ibang church, nahihiwalay, nakakalungkot. Kapag meron kang mga mahal sa buhay, nag-abroad para naman sa kinabukasan mo, oo, masaya ka, pero sa kabilang banda, ang lungkot. Pero imagine niyo sa impyerno, eternal separation. Saan ka separate? Una sa Diyos. Sabi death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Sabi, it perpetual living that is so horrible that the scriptures call it an ever-dying life and ever-living death without God's presence and blessings. And imagine niyo, doon sa pupuntahan ng mga taong pupunta sa impyerno, wala ang Diyos. Di ba? Sobrang nakakapanglumo yun.
Diba? Tayo nga, may mga prayer tayo, diba? Na Lord, ayaw po namin na mag-go kung wala ka. Diba? Imagine niyo ang impyerno, wala doon ang Diyos. Kahit anong tawag mo. Yan nga, diba? Sa anong sabi ng Bible? Call on the Lord while He may be found. Hanggat makikita mo pa, matatagpuan mo pa ang Diyos, tumawag ka na. Kasi kung sa impyerno ka patatawag, wala nang sasagot doon. Diba? Imagine niyo yun. And also, sa mga good people. Yan, mahihiwalay ka na. Hindi mo pwedeng, kunwari, dito ka lang dito ka lang pa. Diba? Sabi, there shall be a gnashing of teeth when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves thrust out. And ang mahirap pa nun, nasa impyerno ka, samantalang nakikita mo, may mga tao doon sa langit. Kasi lahat talaga gagawin sa'yo para lang mahirapan ng kalooban mo ang katawan mo. Pagsisisihan ka talaga ng todo-todo. Di ba? Ipaparealize sa'yo gaano kalaki yung sinayang mo. Di ba? Na ngayon, hiwalay ka na kahit sa mga mabubuting tao. Kaya habang naririnig mo to, ika nga ng isang preacher, nararanasan mo pa ang kabutihan ng Diyos. Di ba? And pangatlo, the people of hell. So, sino-sino ang mga tao sa impyerno? Una, the rejectors. Yan, the rejectors. Sino-sino yon? Sila yung mga nag-reject sa God's only begotten Son. Sabi, to reject God's only begotten Son is the greatest sin that a man can commit. Kaya nung time na una kaming nag-evangelize sa NHA, durog talaga puso namin pag uwi namin ni Ate Mer. Kasi nag-evangelize kami noon, baguhan pa lang kaming mga pastor. May in-evangelize kaming lola, tapos sinasabi namin, Lola, pwede po ba namin kayong ipag-pray? Pwede po namin kayong share ng Word of God? Yoko. Pero alam nyo, ang naramdaman namin noon, pag uwi namin, ang lungkot-lungkot talaga namin. Talagang nalulungkot kami para sa Kanya. Kasi isipin nyo, lola, actually malapit na nga talaga yun di ba? Yung mga ganong edad, dapat tumatanggap na sa Diyos yun, pero ayaw pa rin. And gaano kaya, di ba, maghihirap yung mga tao na ayaw talaga kay Jesus. And sabi, he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ngayon pa lang, ang galit ng Diyos nasa kanya na. Okay? And sabi, this is the sin that damns one to hell. Kaya mapalad ka kung una pa lang tinanggap mo na si Jesus. Okay? Kaya sabi, if your name is not written in the Lamb's Book of Life, you will be cast into the lake of fire. So una, ang mga rejectors. Pangalawa, lahat ng mga reprobates. Yan. Sino-sino yung mga reprobates? Mga makasalanan. Lahat ng mga taong makasalanan. Sabi, God is against sin, and sin is against God, and it must be punished. Ang kasalanan, talagang pinaparusahan siya. Sabi, ng Revelation 21 verse 8, but the fearful and the unbelieving and the abominable and murderers and fornicators and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kaya di ba nakakalungkot kapag yung mga yan ay nanatili pa rin sa atin. Pag yung mga yan, ginagawa pa rin natin. Diba? Kaya natutuwa po ako sa mga nagte-testimony. Ako personal ko tong na-encounter tsaka nararanasan. Mga, yung talagang nagtatapon ng mga idol nila, binabasag talaga lahat ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto. Diba? Talagang kinukwento sa amin, Pastor, praise God, nabasag ko na yung Mama Mary dun sa sa bahay. Diba? Kasi may mga pagkakataon na natutuwa rin ako kasi first time kong narinig si Tito Arnel na mag-share sa nanay niya, nakita ko talaga na ayos, meron ng alam si Tito. Di ba? Kasi sabi niya dun sa mama niya, Ma, itapon mo na yan, ganyan. Kahit dyan ka, pumikit ka dyan, dinig ka ng Diyos, hindi mo kailangan yan. Kasi may mga time na dadatnan niya si Lola, yung nanay niya, binibihisan daw talaga yun araw-araw. Tapos yung mga damit, talagang kala mo, daig pasipit. Di ba? Talagang iba-iba, araw-araw. May mga kulang na lang, kada month, meron din siyang cake na bento cake, di ba? Parang isipin, kaya si Tito, tigil nyo na yan, ganyan. Yung parang kaya, pag-pray natin yung mga ganong bagay. Tapos meron din, nakailang kasal na rin ako, nang sinasabi nila, Pastor, kasi
gusto ko ng parang we want to do the right thing na gusto na namin na ayusin tong bagay na to, gusto na namin magpakasal. Kasi minsan, parang nako-convict nga sila kapag nalalaman nila na, ay, mali pala yung pagli-live-in. Mali pala yung ginagawa namin na to. Nagsasama kami, hindi pa kami kasal. Kaya talaga nagpapakasal na sa akin, sa mga pastor. Diba? Kaya minsan may mga, may mga pastor din na ganon. Yung parang, alam mo yon, ako personally po, honestly, honest to goodness, kami po, hindi po kami yung nagpepresyo. Diba? Kunwari, papakasal si Raylene. Halimbawa. Diba? Ayan. Pag kunwari nagtatanong si Raylene, Pastor, magkano? Talagang hands off na ako. Kaya nga, maganda nga, gusto ko talaga ang sumagot si Risa o kaya si Gerald para sila ang magsabi ng presyo. Diba? Kasi kung ako, hindi talaga ako nagsasabi ng presyo. Kasi ang gusto ko, basta maikasal kayo, okay lang yun. Diba? Kasi ayoko naman yung isagot yung sagot ni Bishop. Kasi social yung sagot ni Bishop eh. Yung pag tinatanong si Bishop kung magkano naman ang bayad or love gift, sa kanya naman, kung ano yung ginastos niyo sa kasal niyo, yung tithes akin. Parang ganun. Parang hindi pa naman ako sa ganong level. Pero yung kung naka 100,000 ka o kaya naman 200,000 ka, alam niyo na, 10%. Pero yun, meron din kaming, kunwari partner kami may partner akong wedding coordinator, si Mami Ruby. Yun talaga, katulong ko yun sa mission. Sabi kasi niya sa akin, Pastora, ang mission natin, ikasal natin ang mga hindi pa kasal para maging maayos ang kanilang buhay. Sabi ko kay Mami, sige po, Mami, okay ako dyan. Kaya yun, nakikita ko, may mga kinakasal kami, social, may kinakasal kami, ayos lang, sakto lang. Di ba? May kinakasal na 20,000, 10,000, 5,000 ang mga binibigay. Pero yung parang para sa akin, wala yung ganun. Kasi ang mahalaga, maikasal. Di ba? Maitama ang lahat ng bagay. Di ba? Kaya nakakatuwa yung mga ganun. Tapos yung mga nagre-report din, di ba, na, Pastor, iniwan ko na yung mga dati kong friends, yung mga worldly. Hindi ba nakakatuwa na parang they do the right thing na. Diba? Parang yan ang nakakataba ng puso. How to make your pastors happy? Ayan, magbagong buhay ka. Diba? Talagang sundin natin ang salita ng Diyos. How to make Jesus happy? Ayan, sundin natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ayusin natin. Saka, tsaka kasi, yung parang tayo natutunan natin yung bagay na yan. Yung parang hindi na natin kinokondem yung mga tao. Diba? Makasalanan ka! Pupunta ka sa impyerno sa ginagawa mo. Diba? Hindi. Diba? Kasi kundi, ay, ganyan ba yung mo? Lagay mo? O sige, ayusin natin. Ganyan. Kasi ganon, si Jesus, napunta siya dito to heal the brokenhearted and set the captives free. He make the lame to walk again and cause the blind to see. Oh yes. Kala ata lang na binulaga. Kaya yan yung ministry natin na ay naayos natin. Tumutulong tayo na maayos ang mga bagay-bagay kasi gusto ng Panginoon yun. Sabi nga, in hell, there will be all the reprobates of mankind of all time. Di ba? Naalala ko rin yung kwento rin ni Bishop. Kasi si Bishop, sharean niya si Pani Serrano noon. Kilala niya si Pani Serrano? Kilala niya? Yan yung mga nagugupit. Nakapag-share siya doon sa salon niya sa Farlor. Yan. E di sinabi niya, ganyan. Ganito. Kung gusto niyo tanggapin si Jesus, gawin na natin tama itong bagay na to. Tanggapin niyo siya. Sabihin niyo, Lord, tinatanggap kita. Di ba? O at least tumanggap kay Lord. Ay, sorry. Tumanggap kay Lord. sorry. May free shower kayo dyan. Ayan. Tumanggap kay Lord, di ba? At least. Wait lang Ayan. So, ibig sabihin nun, na itatama yung buhay. Di ba? Kasi nga, yun nga, for example, ako, makasalanan din ako talaga. Di ba? Alam ko yung struggle ng mga ganon. For example naman, sa mga nagbi-video games, alam natin kung paano papaliwanagan yung mga ganyan. Di ba? Hindi yung, alam mo, impyerno ka. COC ka pa, sige. Diba? Yung mga, pinapaliwanag mo, alam mo ba, ganyan, ganun. O papaliwanag mo yung mga
nakita ni Angelica Zambrano na bata, di ba, sa impyerno. Di ba, napanay kasi games na lang. Wala nang time sa Panginoon. Di ba? So, na ipapaliwanag natin, so napapanalunan sila, di ba? Para, yun nga, sila sa kalangitan. And also, dito naman, ito, galit na galit si Jesus dito. Pangatlo, religious. Kasi alam nyo, kapag religious ang tao, yung wala nang pinapakinggan, ayaw nang magbago, doon na, wala nang magawa si Jesus doon. Kaya di ba, pansinin nyo, sa lahat ng tao, gentle and meek si Jesus. Sa lahat ng tao, talaga namang, mabait siya, mapagkumbaba siya, talagang mahinahon siya. Pero kailan siya talagang yung para, kunwari, nanonood ka ng movie, kailan siya talagang todo nagpipreach? Kapag kaharap niya na yung mga Pariseo, mga religious leader. Kasi kung sino pa yung mga religious leader, sila pa yung antitigas. Di ba? Yung akala mong yayabang kung ano yung mga alam. Di ba? Sabi dito, there will be lost church members in hell. Sabi, the religious but not regenerated. Or religious sila pero hindi talaga na born again. Sabi, those with a baptismal certificate but no birth certificate. Di ba? Yung pagtanggap kay Lord. Those whose names are on the books but not on the Lamb's book. Di ba? Nakaregister sila sa church pero hindi sa Lamb's book. Yun ang mapupunta sa impyerno. Yung mga talagang religious lang. Di ba? Yung talagang yung umasta. Ay, shh. Nagdadasal ako. Huwag ka maingay dyan. Di ba? Yung talagang as in, alam niyo na yon. Sabi nga, many will say to me, Matthew 7:22-23, in that day, Lord, Lord, not prophesied in your name, and in your name have cast out demons, and in your name done many wonderful works. Di ba? Isipin niyo maigi, nakapagpalaya sila ng demonyo, di ba? Nakapagpagaling sila, and then nakapag-miracle sila, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Kasi meron talagang mga church people ang pupunta ng impyerno. Diba? Sila kasi yung mga hindi naging totoo, hindi nagpaka-honest sa Diyos. Kaya diba, ang turo ko sa inyo, all the time, laging ganon. Si David, kaya siya after God's own heart, hindi dahil perfect siya. Dami ring pagkakasala ni David. Pero bakit lumapit siya sa puso ng Diyos? Kasi ang honest ni David. Tapat siya. Diba? Talagang hindi siya nagsisinungaling sa Diyos niya pag may kasalanan siya. Kaya dapat ganon din tayo. Pag nagkakasala tayo, pag alam nating mali tayo, let's be honest kay Lord. Na Lord, sorry, kasi nagawa ko po talaga to. Then iyak ka, di ba? Mag-repent ka talagang tunay. Then move on. Tanggapin mo yung pagpapatawad ni Lord. Balik ka ulit sa ginagawa mo. Ganon yun. And sabi, it's one to go to hell and know you not expecting any different. It's another thing to end up in hell when you thought you were a Christian. Di ba? Yun ang nakakapanghinayang din. Nakala mo, you made it na. Di ba? Akala mo, okay na yun. Yung pala, hindi. And marami sa atin, ganun talaga. Di ba? Kahit si Ate Mer sa mga pangangaral niya, maraming mga pupunta sa impyerno because religious lang sila. Di ba? Mahal nila ang Diyos pero hindi nila mahal ang tao. Di ba? They have a lot of unforgiveness tsaka bitterness sa mga tao sa paligid nila and they will go to hell. Kaya tayo, di ba, inaano talaga natin yan, inaayos natin yung mga puso natin na kapag ganyan. Kaya ako after nga nung mga, although hindi lahat tayo nakapunta sa journey to the Father's heart. Kasi nung nakaraan, namamali ko na yun, Father's journey. Journey na, sabi ni Ate Mer, yung Father na yung nag-journey. Journey to the Father's heart pala yun. Ayun, tapos, yun nga, pero ang pinaka, di ba, magandang ginagawa mo, yung dinidil mo na, yung bagay na yun, na kung hindi ka okay kay Ina, ganyan, halika, usap muna tayo, yan, yung ganyan. Di ba, so, naaano na natin, di ba, so, ganun doon, nag-worship, praise God, sige, sabayan na natin. Tapos, ayun nga, it's one thing tayo, kaya, iwasan natin na gano'n, na maging religious lang, kailangan maging totoo tayo na mga anak ng Diyos. And last na to, ano yung mga preventions para mapunta sa impyerno? Ano yung mga gagawin para hindi tayo mapunta dyan o hindi mapunta dyan ang mga mahal natin sa buhay? Sabi mo nga sa katabi mo,
may good news pala. Ayan. So ito ang good news. Una, you must turn from your sin. Diba? Yan ang dapat nating gawin. Turn from your sin. Iwanan natin ang mga kasalanan natin. Isuko natin sa Panginoon. Sabi nga, God sends no one to hell, pero sin does. Wala naman talagang dinadala ang Panginoon sa impyerno, pero ang mga kasalanan kasi ang nagdadala sa kanila. Kaya sabi, a person must repent of sin, turn from the life of sin, kasi sabi ng Luke 13:5, except ye repent, ye shall all likewise perish. Sabi, rich man knew the reason he was in hell. He did not repent. Kaya sana po, di ba, huwag nating gagayahin yon, kundi repent na po tayo. And last na lang, ito nga po yon, trust in your Savior. Sabi, this is salvation, to turn from sin in godly sorrow and to turn to Jesus in saving faith. And pangalawa, sabi, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya, ngayon nga po, di ba, most especially, ngayon nga pong Teshuvah, yun ang dapat gawin natin, na magbalik tayo sa Diyos. Ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon, and also, kung meron pa tayong mga known na kasalanan, ay mag-turn tayo sa lahat ng iyon. And also, ano pa yung mga iiwan ko sa inyo ngayong umaga na to? Continue to save your family. Lagi nating aalalahanin ang mga pamilya natin. Natuwa lang ako kasi may pinanood akong interview ni Camille Prats. In-interview siya ni, kamukha kasi ng lola ko yon, si Ami, sino yun ma? Ami ano? Hindi siya Ami Perez, yung isang Ami Austria. Tapos yan sa dulo, nag-pray kasi si Camille Prats doon. Ang ganda nung prayer niya kasi sabi niya, Lord, we know naman na wala kaming madadala sa mundo na to. Sabi niya, ang madadala lang po namin ay ang mga mahal namin sa buhay, di ba? Papunta dyan sa presensya mo. And sobrang na-catch yung attention ko dun sa praise na yon. No, nga no, when we realize na hindi pala natin madadala itong mga bagay na meron tayo, di ba? Ano lang ang madadala natin? Yung mga kaluluwa, yung mga pamilya natin, di ba? So, pag na-realize natin yun, alam na natin ano yung dapat bigyan ng importansya. Alam na natin kung ano yung ipapriority. Di ba? Na kung yung mga kaluluwa pala, yung mga mahal natin sa buhay, ang madadala natin sa langit, di ba? Why don't prioritize them? Di ba? Kung alam natin na sila pala yung madadala natin sa langit, bakit mas nag-i-spend tayo ng time sa ibang mga bagay o sa mga, di ba, walang kapararakang bagay? Kung sila pala ay madadala natin sa langit, so sila dapat ang unahin natin. Naintindihan? Sabi mo mga sa katabi mo, unahin ang pamilya. Diba? Kaya dun sa Father's Heart, sinasabi talaga, family, una ang pamilya. Diba? Kay Bong Saking din, ganon. If ever lang din daw na wala kang pamilya ngayon, yung kinukonsider mo na pamilya, yan ang unahin mo. Kasi imposible nga daw na ang isang tao walang pamilya. Meron kang friends, pero pamilya rin yun. Diba? Ang mga friends nga daw, yun yung mga pinili mo na maging pamilya. So prioritize them. Continue to build churches. Diba? By faith, in Jesus' name, makapag-build pa tayo ng churches. Diba? May mga pastor at pastora na mag-arise sa kalagitnaan natin. Diba? Kasi hindi para sa akin, hindi ako typical na pang ganun yung sabihin nating libo-libo ang member. Kasi ang gusto ko, naiisa-isa ko kayo. Nakakamusta ko, nakaka-chat ko pa rin kayo kahit paano. Ayoko nung yung parang hi, hello lang. Kaya minsan pag nag-event tayo, gusto ko yung part na yon na maramihan, pero on the other side, nalulungkot ako kapag hindi ko kayo nakakamayan, pag hindi ko kayo nakakamusta. Ganun akong tipong pastor. Kaya ako, ang gusto ko, technically, di ba, yung kunwari, umabot na tayo sa sukdulan na dami. Gusto ko nagkakaroon tayo ng mga daughter churches. Kasi like for example, paano kung mape-preserve si John Ray Remedio, si John Dexter Castro, paano kung mape-preserve si Ira Benito, di ba, si Kyla, si Aya, sila Jessie, di ba? Kung totoosin, kung iisipin, Sandalite NHA yon. Pero paano ko silang nare-reach out pa rin? Kasi may pastor na nangangalaga sa kanila. And this time, kailangan natin ng mga ganon talaga, na mga magpapastor, kasi ako hindi ko kaya ang milyon, hindi ko kaya ang libo. Diba? Kailangan talaga may mga mag-arise na mga magpapastor. Kaya sa mga
pastors team natin, mga leading servant, di ba? I count on you din na pangalagaan yung mga tupa na nailagay sa balikat nyo. Kasi kawawa sila kapag walang nag-alaga sa kanila. Diba? Kailangan ako, sabi ko nga sa inyo, gusto ko kahit konti lang, pero i-make sure ko naman na langit ang punta niyan. Diba? Na kapag naligaw ng landas, papaluin kung kinakailangan, pagsasabihan, pero i-make sure na langit ang punta niyan. Hindi masa-sidetrack, hindi maliligaw, dapat langit. Okay? And also, continue to serve God. Meron dito sa atin, tumigil na sa paglilingkod sa Diyos for some reasons. Pero alam nyo, kung lingkod ka talaga ng Diyos, hindi mo matatanggihan ng calling ng Panginoon. Di ba? Hindi mo matatanggihan na dyan ka talaga tinawag, mag-leader ka talaga, magti-teacher ka talaga, magpapastora ka talaga. Pero ang sinasabi ko sa iyo ngayon, ang pinapaalala ni Lord, whatever your situation o circumstances na naranasan mo, continue to serve God. Gaano ka man na-hurt ng mga tao, gaano ka man marami kang mga naranasan, pero balik ka pa rin dun sa calling mo. Amen? Amen? Diba? And yun nga, parang ako talaga, may mga pinagtrabaho lang tayo dito. Kasi, for example, kasi galing ako dun sa, sa kasal ni Carl nung Tuesday. And para sa akin, parang as I see him, nakita ko na all things work together for good. Na parang nakapagtrabaho siya. Then, kasi naisip ko, kung hindi siya nagtrabaho, wala talaga siyang pangkasal. Parang ganon. And parang minsan, may mga pause lang tayo na nagagawa. May mga pagtigil. Pero alam nyo, darating yung time, kinakailangan nyo pa rin na tugunan yung mga pagtawag sa inyo ng Diyos. Na kung, yun nga, kung ang pagkatawag talaga sa'yo ay mag-build ng church, do it. Diba? Ano man ang mangyari. And nung mga nakaraan, may mga nararanasan tayong ganyan na may nagsasabi na maybe next year, ganito, ganyan. Ako, syempre, ang unang umaatake sa akin, emotion ko. Yung parang ayokong may malayo sa akin, ayokong may mga ganyan-ganyan. Pero dahil sa para matupad ang kalooban ng Diyos, habang nagpe-pray ako, natanggap ko na, di ba? Na hindi all the time magkakasama tayo, hindi all the time laging under the umbrella ko kayo. There are times talaga na may mga magmi-mission sa atin, may pupunta sa Kuwait, di ba? May pupunta sa Afghanistan. Yan. Pero yun nga, continue to serve God kahit san man kayo dinadala ng Panginoon. Kasi malapit man dumating si Lord, we need to do our calling, di ba? We need to be faithful until He comes. So, yun lang po. To God be the glory.